Hello, good day. Welcome to Manolo Fortich Community Church, Simbalay. We are gathered in our different houses, maybe in some restaurants, no, some places where we are gathered. No? Ang importante, we are gathered together, no, worshiping the Lord, listening to His Word, and glorifying the Lord in our lives. Ingon man ang Bible nga duha o tulo nga manatigom para sa akong ngalan, na ako sa inyohang taliwala. Muna gi-promise si Jesus. Ug na ang Holy Spirit bisag asa pod mo. So karon nga buntag, I will share with you, ang title ani is Loyalty Check. Yes, importante kayo sa Christian life ang loyalty check. No? Kina-check na to atong loyalty. No? Especially ani nga kalibutan nga atong ginapuy-an, no, nga pwede nga mausab ang ato ang loyalty. Sa James chapter 4 verse 7 to verse 8 nagaingon nga, so humble yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. There is a last part sa verse 8, nag-ingon diri si James nga ang loyalty is divided between God and the world. You know what? Tinuod ni siyang giingon ni James. No, kay bisa pag dugay na ta nga Kristiyano, because we are living in this world, there are times in our life that our loyalty will be divided, no, sa kalibutan ba o sa Ginoo. Because we are living in this world, natani nga kalibutan nga makabot ra nato ang mga pangandoy sa kinabuhi, makabot ra nato ang lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, nara sa tong grasp, no, nalang duol lagi sa tuwa. Pwede gani nato pilion, pwede gani nato hawiran, pwede gani nato i-desire kana siya nga mga butang. No, mao na siya nga lisod gyud ang pagka-Kristiyano, because there are times nga di nato mabantayan, divided the day atong loyalty, no, between God and the world. So dapat pagpabilin kita diha sa Ginoo. Dapat dili gid nato buhian ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mo na nga si James, kung imo ning basahon ang James 4 verse 7 to 8. Nagasulti diri si James, nagahatag si James diri og mga pamaagi para dili kita totally capture na sa world, but to become victorious in our life. We have to make the right choice nga si Lord gyud atoa og ang iyahang kingdom, dili ang kalibutan. So unsa may buhaton nato in order to have the right choice, no, not to choose God and not the world. Na kani nga world nga pulling us away from God. Mao gina inyong hinumduman, kani nga kalibutan nagapull us sa tuwa away from God. We live in a world nga full of influences, ang social media, na ang culture, na ay mga temptation nga naara just around the corner, na ay pressure, no? Pressure sa eskwelahan, pressure sa atong palibot, pressure sa mga tawo nga nagapalibot sa tuwa. Even na nga itong mga desire, no? Pwede siya mausab bisa pagka-Kristiyano na ta. And there are moments in our life that our loyalty are divided, no, diha sa Ginoo o diri sa kalibutan. Pero si James naghatag siya og how to be loyal to God. Naghatag siya diha og mga pamaagi para mapabilin ta nga loyal diha sa Ginoo. How to be loyal to God. Number 1, ingon diha si James, humble yourself before God. In James chapter 4 verse 7, ingon siya diha, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Talking about loyalty, it should begins with lordship. Pag magisigot ta og loyalty, magsugod gyud siya dapat sa lordship. Mo na nga importante kayo ang magpaubos. Mahimo gyud ang pag-humble if si Lord is over our life and we are not.
Humility means acknowledging that God alone has the right to direct our life. Ang sign nga humble ta diha sa Ginoo is nagasubmit ta sa decision sa Ginoo. Another is ginalet na to ang iyang scripture nga mag-correct sa tuang kinabuhi. O gina-welcome na to ang iyang disiplina sa tuang kinabuhi. And we have to acknowledge nga without God, we are nothing. Makadumdum ko sa akong college life ba, when I first know the Lord. Isa sa akong natunan diya sa Ginoo is one day while I am kanang laying down sa bed sa ako ang boardmate, nabasa na ko ning verse sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pagkabasa na ako, nagunahon ako, grabe no? Na ako'y kaugalingon na akong understanding, pero dili na ako i-trust akong understanding. I will trust on His understanding. Then, isumpay na ang verse 6, in all your ways, submit to Him. Diba kung in all your ways, kung pamaagi nimo, dili ka mo submit kay pamaagi man nimo. Pero ingon ang Proverbs 3:6, in all your ways, sa imuhang tanang pamaagi, pag-submit sa iyaha. Then ingon pa siya, and I will make your path straight. That's a promise. Pero mao lagi na siya, no? Humble yourself before God. Musa akong pag-humble, lean not on your own understanding. Another way para maghimong humble, no? In all your ways, submit to Him. Kabalo mo ma-eksakto ang humility kung na kay understanding sa authority. Kay dili ka mahimong humble kung wala ka nakabalo kinsa ang authority sa imuhang kinabuhi. Pag magisugod gid ta og humility, dili pwede nga din ato maisgutan ang authority sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kaya ang pagpaubos, dapat nakabalo ka kinsa ang nasa taas. Di ba? Muhumble ka kinsa man ang nasa taas. So nakabalo ta, as Christian, nakabalo ta nga ang nasa taas, ang Ginoo. O kita, naagid ta sa ubos. In order to be loyal diha sa Ginoo, dapat ta mag-humble. Dapat nato i-acknowledge nga wala gid tay mabuhat kung wala siya sa tong kinabuhi. Amen? No? Number 2 diri nga gisulti ni James aron mahimo ta nga loyal diha sa Ginoo og dili sa kalibutan. Number 2 ingon si James, resist the devil. In James 4:7, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Grabe siya nga statement ni James, no? Resist the devil. No? Talking about loyalty, kung magisgot ta og loyalty, ang kaaway, no, ang demonyo, grabe na siya ka dominante ani nga kalibutan. If you will not resist him, sultian ta mo igsoon, he will dominate your life. And if he dominates your life, sigurado gid na siya, you will be defeated. We will be defeated. Dapat na to ma-realize no, nga ang purpose gid sa demonyo, pildihon gid ta. No? Pero ang purpose sa Ginoo, maghatag gid sa tuag kadaugan patong mga kinabuhi. In order to defeat the devil sa tong life, we have to resist him. Dapat nato siya i-resist. Dili nimo ma-resist kani nga kalibutan o kaning influence sa kalibutan o dili nimo ma-resist ang strategy sa kaaway. Unsao man nato karon pag-resist sa devil. Reject nato ang temptation. Daghan kay temptation. Even si Jesus was tempted by the devil. We have to guard our mind. Kaya daghan kayo mga patterns sa atong minds nga gamiton sa kaaway. We have to refuse compromise or kana mga hidden nga mga sin, no, sa natago walay nakakita. No, refuse compromise. Stand firm sa diha sa pulong sa Ginoo. And we have to pray consistently. Nanuman, no, ang demonyo spiritual man na siya, no, og ang mapildi lang ang demonyo pinaagi pod sa spiritual nga battle. And ang spiritual nga battle mapildi naton diha sa mga prayer, sa atong mga pagdayeg diha sa Ginoo. When you resist the devil, na I promise ang Ginoo, he will flee. Mo na I promise. No, the enemy cannot stay where he is actively resisted in the strength of God. No, dili man gina siyang pabilin kung ginaresista
Sulayi ra gid na kanang tawo nga sige sa imuhag invite mag-inom. Sige balibari, balik-baliki og balibad, sige hanggat sige pug kag balibad, sige hanggat sige pug kabalibad, muundang lagi na siya hanggat. Nanuman, you are resisting him. Bisag unsa nga offer sa imo ani nga kalibutan, hanggaton kag drugs, hanggaton kag babae, hanggaton ka ug unsa pa man nga mga sala, mga temptation ani nga kalibutan, resist it. And I tell you, it will flee. Muhawa gid na siya. Ang ikatulong gisulti diri ni James how to be loyal to God. Number 3 is come close to God. Come close to God. Makita nato ni siya sa James chapter 4 verse 8. Come close to God and God will come close to you. Another nga version, kung imo ni siyang basahon sa uban nga version, draw near to God and He will draw near to you. Wala may laing pamaagi para muduol sa tuwa ang Ginoo. Muduol pud ta sa iyaha. Dili man pwede nga, Lord, duol sa kuha. Tapos kita wala gaduol sa Ginoo. We need to draw near to God and He will draw near to us. Ayaw gyud og hawa na sa presence sa Ginoo. Kung naana ka sa presence sa Ginoo, ayaw gyud hawa diha sa presence sa Ginoo. Kaning draw near to God and God will draw near to us. I believe this is about worship. Worship gani nato ang Ginoo kada buntag sa tong kinabuhi. Pag mata nato ang Ginoo atong unahon sa tong kinabuhi, and our life will never be the same again because He will draw near to us. Another nato nga hinumduman about draw near to God is our prayer and fasting. We need to establish a prayer life. We need to fast choosing God and not this world. Daghang kay gina-offer ni nga kalibutan, dili lang fast sa pagkaon, fast sa mga butang, no? Fast sa kwarta, fast ani nga offering ani nga kalibutan. We need to fast from social media, fast sa mga addictions, no? Mo ni siya nga ingon ang pulong diha sa Ginoo, draw near to God and He will draw near to us. We need to pray, we need to fast. No, pilion gid nato ang spiritual nga pag-grow, dili ang butang diri sa kalibutan. O ikatulo, igsoon, I believe this is about our devotions. Our devotional. How was your reading? How was your talking with God? How was the Word of God sa imong life? Kumusta ka? Sa imong pakigstorya sa Ginoo sa kanunay sa imong kinabuhi. You need to do your devotion because our devotion is our spiritual food. Ang pulong sa Ginoo mo na spiritual food nimo. And we need that sa atong pag-grow as a Christian. And number 4 nga gisulti diri ni James, purify yourself. Ingon siya diha sa James 4:8. Come close to God and He will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts. For your loyalty is divided between God and the world. Pag magisigot ta og loyalty, dili pwede nga walaon nato ang righteousness. Dili pwede nga walaon nato ang holiness. Kay ang Ginoo nangita og holy nga tawo. Ang Ginoo nangita og righteous because He is righteous. Pag-purify ta igsoon, nagisigot niya about repenting sa atong mga sins. Lahi man ang mag-rain ang sala sa atong kinabuhi kisa sa kanang makasala. Yes, tinuod, makasala pa ta. Pero ayaw pagsugot nga mag-rain ang sin sa imong life. Mag-rain siya nga siya magdaog sa imong kinabuhi. Makasala ka pero dapat na-control nimo ang sin. Pildin nimo ang sin. Ikaw ang magmadaogon. Dili kay ang sala ang magmadaogon sa imong kinabuhi. We have to remove habits, no, nga nagapull sa to ang hearts away from God. We have to guard our eyes, no, the lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. We have to be kanang dapat vigilant anang mga butang. And we have to allow the Holy Spirit nga i-cleanse ta niya ang atong mga motives o atong mga intentions. No. Purity. Ang purity igsoon importante kay siya because purity gives us directions. Mag-direct sa atong life pag naay purity. Pero pag walay purity, mahimo nga hiwi ang ato ang kinabuhi pag walay purity. But when we are pure diha sa Ginoo, naay direction ng atong life. Straight diha sa Ginoo. Ingon ang board sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Dili gid nato pwede kuwaon ang holiness because God is holy.
Ang sinugdanan sa tanan nano tang iya tang giluwas dito sa cross tanong giluwas ta niya sa atong mga sala. It's because He wants us to be holy. Be holy. And kana nga holiness nga naa sa imuha dili man na tungod sa imuha kundi tungod sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. And we need to be holy. Ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. We cannot take away righteousness. Uban gid na ang righteousness. When we talk about God, there is righteousness. Di na nato na pwede i-erase, di na nato pwede kuwaon. Kauban gid na ang righteousness. So kanang upat ka punto nga akong i-share sa inyo karon nga simbalay. How to be loyal to God. Unsa man nato nga mahimong loyal diha sa Ginoo. Ingon ni James, humble yourself before God. Another thing nga giingon ni James is resist the devil. Ikatulo nga iyang giingon is draw near to God. O ikaupat niya nga giingon is purify yourself. Pilion gid nato ang righteousness diha sa Ginoo. Before ko mag-pray, I want you to form into 4 groups, no? Pwede gani siguro nga kamo na mag-pray diha sa inyong grupo, no? Nga may inyong mga cell leader nga mag-facilitate sa ani nga simbalay. I want you to answer this 4 question, no, sa inyong group dynamics. Number 1, am I humbling myself? Inapaubos ba na ako akong kaugalingon on a daily basis? Nag-submit ba ko sa word si Ginoo? Nag-surrender ba ko sa akong pagbuot diha sa iya? Ikaduha, am I resisting the devil or am I entertaining the devil? Gina-reject ba na ko ang temptation o gapaduol ko sa temptation? Am I spiritually alert or I am spiritually weak? Ikatulo, igsoon, am I drawing near to God? Kumusta man akong worship? Kumusta man ang akong prayer? Kumusta man ang akong devotional? O ikaapat, am I purifying my heart? So kana siya nga question. Gina-purify ba nako ang akong kasing-kasing? Am I removing what makes my loyalty divided? Am I fighting sin? Or I am making peace with sin? So kana lang siya nga question. I want you to talk about it diha sa inyo mga simbalay. Sa inyong mga grupo. Kung asa man mo karon nagtapok, before mo mag-end, you talk about it and you pray for it. The C leaders, the simbalay leaders, nga sila na yung mag-minister sa inyo. God bless you and thank you